Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian. Impeach Sara Duterte now. Presidente Duterte lamang ang hindi humingi ng pagbibilang o pagninilay-nilay sa mga ginawa ng previous to him. Kung titingnan natin si Presidente Estrada, naalis sa pwesto, kinasuhan, okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan? In the hope na makaklaim tayo ng justice. Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay Presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan. Nung sinabi ni Presidente Duterte, hindi, wag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Doon pinalakpakan siya. Siya lamang ang presidenteng hindi tumingin sa nakaraan. Ngayon, nung natapos siya, at sabi mo nga, no, the survey results showed a high trust rating, a high approval rating. Pero anong ginawa nitong administrasyon na ito? Hindi ka pa nakakaisang taon, hinanapan mo na ng ipupukol sa Duterte. Nagsimula sa anak, tapos ngayon ang ama. Bakit? Dahil ba yan gusto nyong magkaroon ng accountability o dahil tinitingnan natin paano ba kami magtatapos sa aming termino kung ang haharapin natin ay Duterte? Alam mo, Admar, ang hindi nila nakikita, tuwi na lang nagsasalita ang Duterte, lumalakas ang Pilipino at tumitibay ang pananalig nila na ito ay political persecution. Uulitin ko, no? Yung sinabi ni Senator Trillanes na ire-ready ang impeachment, hindi ba yan talagang hagaran na ginagamit ang Kongreso to search? Parang witch hunt eh. Naghahanap ka ng rason para i-impeach. Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente using data of 2016? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente kung ang COA ay hindi pa tapos doon sa kanilang pag-audit? No? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente na gusto nyong ilabas kung saan ginamit ang Confidential and Intelligence Fund? Hindi ba yung pangalan na lang itself, confidential ang intelligence, at ang humihingi dating kalaban ng Estado? Tama ba yan? Hindi ba yan borders in national security issues? At gusto ninyo itong administrasyon na ito na isawalat lahat yan dahil gusto nyong lumpuhin o ibagsak ang Duterte. Muli, maling-mali yan kasi ang dami-dami pang issues na kailangan nating pagtulungan, hindi ho itong pagbabagsak sa mga Duterte. Bumabalik sa inyo para pag-usapan natin ang isang napaka-kontrobersyal na nangyayari sa ating bayan. May nilabagbahong batas ang ating Vice Presidente sa nangyaring press conference noong November 23. Yan po yung sinasabing dawn press conference. No? Alauna po yan, mga 2:00 ng madaling araw. Establish lang ho natin ang facts. Nagkaroon ng press conference ang Vice Presidente. Ang tinawagan niya ay ang members ng press corps ng Office of the Vice President. Merong iba dong sumama na mga kolumnista at merong mga nagtanong. So, yung mga yan ay subject ngayon sa isang subpoena
ng NBI at tinatanong nila kung talaga daw totoong nangyari yung press conference. Ay alam mo nyo, madali namang establish yun, no? Kasi nagkaroon ng recording at ang bawat media organization in-upload nila sa kanilang YouTube channel. So, yun ang ebidensya. Bakit iisa-isahin pa yung members of the media corps ng Office of the Vice President, no? Isa ho yan, nagsimula na ho ng pagtatanong ngayon, ang gusto nila daw ay ma-establish kung totoong nangyari yung press conference. Mahirap naman hong hindi totoong nangyari yon dahil ang daming proof, no? So, ang tanong natin ngayon, meron ho kasing binitawan dong salita ang Vice Presidente. Hindi ho eksaktong, marami actually sinabi siya doon. Pero ang tingin ko na napukaw ng atensyon ng administrasyong ito ay yung sinabi niyang, if something happens to me, then, if something happens to me, yung exact words, siguro ilalagay natin dito sa baba, no, para makita ninyo. Pero in effect, ang sinabi niya, if something happens to me, I will make sure that, hindi naman ho niya sinabing I will kill. 'Di ba? Parang if and then, conditional. Conditional yung statement. Bakit ho niya sinabi yun? Di pa paggalit ka? Pag nangyari sa akin, pag may nangyari sa akin, sisiguraduhin ko, alam ko kaagad kung sinong tumira sa akin. Di ba sa kwentuhan? Oy, ganyan nga, pag may nangyari sa akin, alam nyo kung sino sisisihin. Hindi ba yon a defense mechanism na sinasabi na kung tatargetin nyo ako, sandali lang, ibabalik ko sa inyo ang pabor. Pinatay ko? Hindi, nagsabi lang ako. May action? Sabi daw nila, malisyoso daw. Ay, ang naglalagay ho ng malisya, yun nag-i-interpret. Pero dapat ang mas may karapatan, yun nagsasabi. Ano ba sinabi niya? Sinabi ba niya, papatayin ko kayo? Wala hong ganon. So, una yon. Pangalawa, yung response ng National Security Advisor na sinasabi niyang it's a serious and a matter of national security. Pwede sa anggulo na yung sinabi na conditional statement, pero paano magiging national security threat yun? Ang Vice Presidente, the second highest official in the land, was the one who said that. So, ang sabi ni Vice Presidente, I was taken out of context, no? Kasi meron silang pinipinta na naman naratibo na very malicious, pero lacking in logical content, no? Sabi niya ganyan. So, sinabina na si Vice Presidente noong November 26, no? Sunod-sunod ho yan. Tingnan niyo yung sulat ng sabpina, ha? Ang sabi dun sa sabpina, ay lalagay ho natin dito sa sabpina, you are hereby commanded to appear. Ay, yun naman hong NBI head retired judge, sir. Second highest of the land, second highest official of the land, susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba mali? Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office, sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa Presidente. Pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? So, makikita natin yan. Pati ang QCPD, pinaila ng kaso, ang security na Vice President, kitang-kita naman ho sa mga videos, sino ang pulis na nagbababa nung pinto na andun pa si Vice Presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong order of precedence. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho dun sa Vice Presidente, parang Presidente. Successor nga ho Bakit hindi naman nyo ginagaling si Vice Presidente? Susulat kayong you are hereby commanded to appear. And failure to appear, sir, si NBI Director, Vice Presidente po naman yon. Pwede naman po kayong pumunta sa tanggapan niya at maitanong, biro niyong papupuntahin niyo ang Vice Presidente. Ngayon lang ho nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang second highest official of the land
inuutos-utusan, no? Oh, game. At tapos may sinabi pa ho, no? Ang sabi ni Speaker, it is a direct threat to democracy, yung sinabi ni Vice Presidente. Ay, paano ho naging threat sa democracy? Hindi ho ba yung ginagawa nila, yun ang threat to democracy? Persecution of the Vice President from November 2022 to the present? O, hindi ba yun ay direct threat to democracy na gagamitin mo ang kaban ng bayan to persecute the second highest official of the land? So, ano po ang napakaklarado dun sa sinabi ni Vice Presidente, no? Yun yung sinabi niya, plan without flesh. Ano ba yung ibig sabihin ng plan without flesh? O no flesh on the bone. Sinabi yun ni Vice Presidente sa pagsagot niya. Ang ibig pong sabihin, lacking in detail. Sinabi niya, papatayin. Na may kinausap na ako para siguraduhin. Nasaan ang detalye? Diba? Sa plano, kaya malicious sa plano, dapat may detalye. Lalong-lalo na kung ang plano ay pagpapatay sa mga leader ng ating bansa. So, yung plan without flesh, if there is a potential plot, we should be able to get the details for the plot to be successful. No flesh on the bone, you add more details to make it complete. Hindi ho complete yung kwento. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating kagalang-galang na kamera ng isang manigong bagong taon. Happy New Year po sa lahat. Ang ibig sabihin po ng manigo ayon sa diksyonaryo ay sagana, may mabuting kapalaran, o kasiya-siya. Subalit sa bagong taon na ito, we have to point out, Mr. Speaker, na para bang may bumabagabag sa sambayan ng Pilipino. Sa pananaw ng representasyong ito, nagmumula ang pagkabagabag sa isang napakahalagang usapin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Mr. Speaker, tungkol po ito sa mga reklamo ng taong bayan. Ang impeachment complaints na inihain laban sa nakaupong Vice Presidente Sara Duterte. 3 na ang nakahaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay isinampa noong December 2, 2024 at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang ikatlong reklamo naman ay isinampa noong December 19, 2024 at ang grounds for impeachment ay betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Sa pagitan ng dalawang reklamong nabanggit, inendorso ng representasyong ito kasama sina Rep. Franz and Rep. Arlene noong December 4, 2024, ang ikalawang impeachment complaint, filed by 72 complainants mula sa iba't ibang sektor at grassroots organizations, kabilang ang 21 youth and student leaders. Doon naman iisa ang kanilang ground for impeachment, at yun ay betrayal of public trust. Malinaw, Mr. Speaker, na nagkakasundo ang 3 impeachment complaints na pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan. Public opinion, Mr. Speaker, is bending towards holding her accountable. Ayon sa isang survey noong December 12 to 18, 2024, 41% of respondents ay sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit higit pa sa mga survey, may mandato tayong mga mambabatas na tugunan at iproseso ng maagap ang anumang reklamo na ihahain sa ating tanggapan, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Tungkulin din nating siguraduhin na may pananagutan ang mga opisyal hindi lamang sa ating sangay ng gobyerno, kundi maging sa iba pa. No official, not even the 2 highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of today. For example, Mr. Speaker,
Sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15, sa Filipino version, kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance? Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment? Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulan ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong panlipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan laban sa mga nakikita nilang tiwali at kurap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Yan lamang po, Mr. Speaker. At muli, Happy New Year. Manigong bagong taon sa ating lahat. Thank you, Honorable Manuel. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of Honorable Raul Manuel to the Committee on Rules for its appropriate action. There any objection? Hearing none, the speech of Honorable Raul Manuel is referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move to recognize Representative Franz Castro from ACT Teachers Party List for her privilege hour. The Honorable Franz Castro of the Party List ACT Teachers is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, esteemed colleagues, I rise today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest Social Weather Station survey, or the SWS survey, reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor, the highest rate in over 2 decades. This is not just a statistic. It is a damning indictment of this administration's economic policies. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Hinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig, natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Pero sinasabi ng Malacanang, napabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? The situation is particularly dire in Mindanao, where self-rated poverty has reached a staggering 76%. So this region, a vital agricultural hub that feeds the nation, has been grossly neglected. Farmers and fisher folks are struggling to survive as the government prioritizes massive importation over local production. The rice tariffication law has devastated our rice industry, leaving farmers unable to compete with the cheap imported rice. Meanwhile, the National Food Authority's original mandate to establish the food prices has been gutted, leaving our people vulnerable to exploitation. Dapat na ibasura ang rice tariffication law at ibalik
sa kagyat ang original function ng National Food Authority. Hindi naubra ang 60 pesos maximum suggested retail price ng bigas, lalo pa itong nagaanyaya ng pagsasamantala, Mr. Speaker. The Marcos administration's reliance on temporary aid and band-aid solution is not enough. We need long-term structural reforms to address the root causes of poverty. We call for a national industrialization plan that will create stable jobs, provide livable wages, and support our farmers. We must also hold accountable the oil companies that manipulate fuel prices, driving inflation, and pushing our people deeper into poverty. With the aim of lowering oil prices in the country, Malacanang should certify as urgent the lower oil price bill packages, which is as follows: House Bill 400 to lower oil price bill, House Bill 3003 or the renationalization of Petron bill, House Bill 3004 or the unbundling oil prices bill, House Bill 3005, the centralized procurement of petroleum bill, House Bill 3006 to regulate the downstream oil industry. These bills were first filed by Bayan Muna Party List in the previous Congresses and hopes that now they will finally be enacted to stop runaway oil prices. The government's failure to address these issues is compounded by its mismanagement of public funds. Pork barrel allocations continue to enrich political allies, while critical social services like healthcare, education, and disaster resilience remain underfunded. The national debt has ballooned to 16 trillion pesos, yet there has been little improvement in key sectors such as the agriculture, education, and healthcare. To make matters worse, the Marcos administration refuses to implement a significant wage increase despite the rising cost of living. Workers are left unable to cope with inflation, while unemployment remains high, especially in impoverished regions like Mindanao. These devastating economic policies are no longer sustainable and should be stopped. Pork barrel spending must be abolished and funds must be redirected to strengthen the basic services such as healthcare, education, and disaster resilience. We must rebuild robust rural economies and replace debt dependency with sustainable fiscal policies that ensure long-term growth and genuinely uplift the poor. Mr. Speaker, the Filipino people deserve better. They deserve a government that prioritizes their welfare over the interests of big businesses and political elites. They deserve a government that listens, acts, and delivers. Dapat kumilos na ang gobyerno ngayon para maiwasan ang karagdagang pagdurusa ng ating mga mamamayan. Nananawagan ang kinatawang ito na agarang aksyon para kontrolin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at suriin ang mga patakarang pang-ekonomiya na hindi makakatulong sa ating mga kababayan.